Puyat si Victor sa kakaisip sa dalaga. Ginugulo siya. Mahapdi ang kanyang mga mata subalit bumangon pa rin siya para makita si Janine. Habang naghahanda para pumunta sa Santa Elena, ay ito pa rin ang naiisip niya. I think mahal ko na si Janine. Napabulalas niya habang nagsasalamin. Tumitindi ang pagnanais niyang alagaan ito, pahalagahan, mahalin ng buong puso't kaluluwa. Yes, he loved her. At habang umiikli ang panahong ilalagay niya sa foundation, dapat masabi na niya sa dalaga ang nadarama. But, would she accept him? Siya ang nagsabing huwag matakot na sumubok. Pero, bakit ngayon ay naduduwag siya? He had to tell her. Nagbago ang kanyang mood, sumigla siya, desididong kausapin ito. When he stepped outside, a sunny day welcomed him. 3 oras lang yata ang tulog ni Janine. Paulit-ulit kasi sa kanyang isipan ang boses ni Victor nang tumawag ito kaninang madaling araw. He didn't expect that. At napapangiti siya habang tumatakbo sa kanyang diwa ang mga sinabi ng binata. Ang plano nitong mag-day off kasama niya. Talagang na-tempt siya sa offer nito. Ibig din niyang makasama ang lalaki. Pero hindi maaari. Hindi pwede. Alam niya sa sariling unti-unti na siyang naapektuhan sa presensya nito. No, hindi lang siya unti-unting naapektuhan. Nahuhulog na ang loob niya kay Victor. He was already in her system. Lahat-lahat sa kanyang katawan ay nagugulo na ng lalaki. Kahit itanggi pa niya ng itanggi sa sarili, yun talaga ang katotohanan. Natatakot na siya sa mga nangyayari. No man ever had this effect on her. Paano kung hindi lang ordinaryong crush itong nadarama niya? What if she was already in love with him? No, this couldn't be happening. She couldn't afford to fall in love with Victor Delgado. Kahit sabihin pa siyang isa siyang malaking duwag. Isang katok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nagulat siya, kinabahan. Si Victor kaya yun? Sa isip niya. Hindi niya maipaliwanag sa magkahalong disappointment at relief na naramdaman ng si Doc Dick ang dumambad sa kanya. Good morning, Dick. Nginitian niya ang kababata sa halip na sumagot. Inilapat nito ang kamay sa kanyang noo. Nakakunot noong inobserbahan siya na parang pasyente. Matiim nitong tinitigan ang mga mata niya. Ilang oras lang ang tulog mo? Kumpleto. Lagpas pa nga. Pagkakailan niya. I'm a doctor, Janine. Alam ko ang itsura ng isang tao nakatulog ng maayos. And I can tell when you're lying. Pumasok na ito sa loob ng opisina niya. May nangyari ba? Ngayon lang kita nakitang ganyan, ah. She laughed. Wala. This is a home for children. What could possibly happen here? Wala pa kasing 3 oras ang tulog ko kagabi. Pinapatay mo ba ang sarili mo, Janine? Because if you are, may mas madaling paraan. Sarcastic nitong sabi. Ikaw na nga lang natatanging pamilya ko na matatawag, mawawala ka pa. Pabirong sabi nito. Pareho silang scholar ni Don Nestor. Mula nang dinala siya sa foundation, inalagaan na niya ito na parang kapatid. How could she forget that? She was 10 and Dick was 15 na magkakilala sila. Nangako ito sa kanya noon na hindi na siya mag-iisa kahit kailan. Oo, at habang buhay ko yung ipagpapasalamat. But please, don't be overprotective, Dick. Baka hindi ka magkaasawa niyan, tukso niya. Tumuntong siya sa mataas na stool para kuhanin ang nasa cabinet. Sa malas, bumuwa yun nang abutin niya ang papeles na kinukuha. Anak ng tortang talong, mahuhulog siya. Oh my God! Narinig niyang sigaw ni Dick at isang iglap ay nasalo na siya nito. Matanda ka na pero clumsy ka pa rin, natatawang sabi nito. Pasensya na nga pala at wala ako nung birthday mo. Napalunok siya sa disgrasyang muntik ng sinapit. She was in Dick's arms. Ang ipinagtataka niya, wala siyang kakaibang nadarama, di tulad noong si Victor may hawak sa kanya. Ngayon, walang spark, walang kaba. Normal lang ang lahat. Noon, bumukas ang pinto at napatuon ang mga mata nila sa bungad na yun.
Si Victor. Oh no, nabigla si Janine at mabilis na lumayo sa kaibigan. Hawak ang nagulong buhok. Hindi niya malaman ang gagawin kung ano ang sasabihin. Victor, umpisa niya. Naramdaman niya ang pagtayo ni Dick sa likuran niya. Nakita niya ang pagkamuhing gumuhit sa mukha ni Victor. Ang aga mo ah. Baka gusto mong dumaan muna tayo sa kitchen. Pero tumalikod na ito at umalis. Sinundan niya si Victor nang hindi nagpapaalam kay Dick. Malayo na ito. Victor! Sigaw niya. Subalit, tila wala itong narinig. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Stop! Please wait! Nasa sasakyan na ito nang abutan niya. Breathless and unable to speak. Hinayaan niyang ang mga mata niya ang makiusap dito. Nasa mukha ng lalaki ang puot. What? Bakit mo pa ako sinundan? Balikan mo na lang ang boyfriend mo. Taboy nito. Nagagalit ka dahil doon sa nakita mo kanina? I'm telling you, there's no reason for you to feel that way. She paused. Sandali nga lang, bakit ba ako naghihirap na magpaliwanag sa'yo mukhang nahusgahan mo na ako. He laughed bitterly. Yeah, ba't ka ba nagpapaliwanag sa akin? I'm nothing to you, but I hope this tells you that I intend to change that. At bago pa niya naitanong kung ano ang ibig sabihin nito, ay naikulong na siya ni Victor sa mga bisig nito nang walang kahirap-hirap at nakalapat na ang labi nito sa labi niya. Nang hina ang mga tuhod ni Janine at bumigay na sa pangaakit nito, iniyapos niya sa leeg ng lalaki ang kanyang mga bisig at tinugon ang mapusok nitong halik. Nalalanghap niya kung gaano ito kabango. May uhaw sa loob niya na tila tanging si Victor lamang ang makakapatid. Kanina pa pala siya nakapikit. Napakatamis ng mga labi nito. He was kissing her gently. Pleasurably. Mas lumalim pa ang halik nito, lalo niyang naramdaman ang sarap. Her mind was telling her that this was not right. Wala silang relasyon ni Victor. Nasasarapan talaga siya sa halik nito. Napaka-perpekto ng halik ng kanilang pinagsasaluhan. Pilit nilabanan ng sarili na itinulak niya ito. Nagsikap siya makawala sa mga brasong nakagapos sa kanya. Let me go, please. Anas niya nang dumako ang halik nito sa kanyang pisngi. Kakalimutan kong nangyari to. Sinabi niya yun na makabawi, hindi makatingin sa lalaki. I don't want you to forget it. I love you, Janine. At kahit humarang pa ang doktor na yun, I'm still going to fight to win your love. Napatitig siya rito. Kung laro lang sa'yo, I'm not playing around. Seryoso ako. Nasa hitsura nga nito yon. Subalit, paano ba dapat pakisamahan ang ganitong sitwasyon? Oo, may mga nanligaw rin sa kanya noon, pero wala pa siyang nakaharap na kasintindi ni Victor. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin sa'yo. Alam kong may nararamdaman ka din para sa akin. There's a spark between us, an undeniable attraction. I'm in love with you, and if you let yourself, you can love me too. You can do better than that doctor. Hindi siya ang para sa'yo. Yun na nga ang kinakatakot ni Janine. Mayroon siyang nararamdaman para kay Victor. May attraction sa pagitan nila. Takot siyang itaya ang puso niya. Paano kung naghahanap pa rin si Victor ng babaeng para rito habang magkasama sila? What if he found out sooner or later na hindi pala siya yun? Now, if he would tell her na nahanap na nito sa kanya ang babaeng yun, no, walang kasiguraduhan ang puso niya kung kay Victor Delgado niya ibibigay yun. Oo, sincero ito ngayon, pero paano bukas?
I'm sorry, but I've known Dick longer than I've known you. Matagal na siyang naniligaw at palagay ko, he's the best man for me. I'm not the woman for you dahil nahanap ko na ang para sa akin. Sasagutin ko na si Dick sa lalong madaling panahon. Saad ni Janine. You're making a mistake, pasigaw ni Victor. No, ang halikan ako nang walang paalam, yun ang mali. Don't ever do that again, Victor. Nabanaag niya ang sakit na dumaan sa mukha ng lalaki. Walang imik na tumalikod ito at sumakay sa kotse nito. Pagkatapos ay pinasibad yun. Pagkaharap niya, para pumasok sa loob ng gate ng home ay nakita niya si Dick. Umalis ito sa kinasasandalang pader at hinarap siya. Bakit mo sinabi sa kanya yun? Tanong ni Dick. Nakatungo at namumulang binilisan niya ang lakad. Umagapay ito. Kanina ka pa ba? Tumawa ito. Just in time to hear you say na matagal na ako nanliligaw at malapit mo na akong sagutin. Nakasimangot na tumigil si Janine sa paglalakad at bumaling sa kababata. Galit ka ba? Bumuntong hininga ito. Come on, you know better than that. Kaya kong magpanggap na boyfriend mo. Wala lang yun. Alam kong gusto mo siya, Janine. Hindi mo siya habulin kung wala kang nararamdaman para sa kanya. Ngayon, bago kita ligawan kunwari at bago mo ko sagutin, bakit nagsinungaling ka kay Victor? Ani Dick. Hindi ko nga siya gusto. Mariin tanggi ng dalaga. Mahal mo siya. Sinabi ko nang alam ko kapag nagsisinungaling ka. I know you. Bumagsak ang mga balikat niya. Sasaktan lang ako sa kanya. Nasasaktan na ako ngayon, so what's the difference? Saad ng isip niya. Please like, subscribe, notify,